na news team, ha? Sila Marlouie, si Alex at saka yung kanilang cameraman doon, si Melchor, ay nag-iikot-ikot po para ihatid ang mga balita habang tayo tulog kagabi. At ito po ang nangyari. Isang awol na pulis patay matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap mismo ng kanyang bahay sa Barangay Kaligayahan kagabi. Ang motibo sa krimen patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Narito ang report. Bakas pa sa gilid ng kalsada, ang mga dugong tumagas mula sa katawan ng isang lalaking tinambangan sa labas mismo ng kanyang bahay sa Bistecville 2, Barangay Kaligayahan, Quezon City kagabi. Kinilala ang biktimang si Glenn Bognot, 34 anyos at isang dating pulis. Bali itong victim natin is nagpapahinga dun sa harap ng bahay niya, parang nagpapahangin lang. May dumating pong dalawang tao na allegedly nakamotor at tinanong siya kung siya ba si Glenn. Nung sinabi niyang, opo, ako po si Glenn, yun na, pinagbabaril na siya. Kwento naman ng isang kapitbahay, nagsisigarilyo lamang sa labas ng bahay ang biktima nang lapitan ng isang riding in tandem at sunod-sunod na paputukan ng baril. Merong bigla na lang putok, bali 5 lahat siguro yun. Tapos naitakbuhan kami sa loob eh. Malaki daw yung angkas. Tapos yung mataba yung rider. Agad namang tumakas sa mga sospek habang mabilis na dinala ng mga kaanak sa ospital ang biktima pero tuluyang ning binawian ng buhay. Ilang taon din naging pulis si Bognot na may ranggong PO3. Pero natanggal siya sa serbisyo dahil sa pag-aawol. Yung victim po natin is formerly PO3 to siya, police officer. Naka-assign po siya dati sa Station 4 pero bago siya na galing na siya ng anti-carnapping ng QCPD bago siya nag-aawol. Ayon naman sa kaanak, sa ngayon ay nagtatrabaho na si Bognot bilang isang call center agent. Blanco rin daw sila sa naging motibo sa krimen. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin gayon din ang dahilan sa pagpatay sa biktima. Actually sir, under follow up pa hanggang ngayon. So hindi pa kami pwedeng mag-comment about doon kasi hindi pa namin alam talaga kung anong nangyari, anong possible motive talaga na nangyari sir. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.